Kristo ay ikaw ang nag-isip at ikaw yun ang dapat papurihan. Salamat po ng maraming sa iyong pag-ibig dahil pinadadala namin sa araw-araw namin buhay dito sa lupa. Pagpalain po kami, Panginoon. Sa aming pong kahirapan ay namin ang aming pagdaing sa iyo, Panginoon. Tunay na wala ka sa mga puso namin, wala kaming kalakasan, wala kaming kakayahan na mabuhay na mag-isa dito sa lupa. Kaya salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. Salita na ilahayag. Ilahayag na ang pastor. Salamat, Panginoon, sa iyong kahabagan at patuloy na aming nadarama at iyong pag-ibig mo na binibigay sa amin. Salamat po sa anim na araw na kaloob mo sa amin upang gawin ang lahat na dapat namin gawin at ang ikapitong araw, Panginoon, ay para sa iyo. Kaya salamat po, Panginoon, sa iyong habag at tawa sa bawat isa. Sa pangalan po ng Kristo at sa mga pangalan. Amen. Si Jesus aking kaibigan, siya ang lahat sa akin, pinagkakaakit-akit sa akin. Siya ang liyaw ng libis sa kanyang natagpuan, panlinis sa kasalan at kasampan. Sa aking kalungkutan, siya ang kaaliwan, siya ang laging karamay at kalungan. Siya ang liyaw ng libis, siya ay tala ng umaga, pinagkakaakit-akit sa akin siya. Ang aking kapighatian ay kanyang binata, sa tukso'y aking porong matibay siya. Ang lahat tinalikuran, lahat ng Diyos-Diyosan, aking puso'y tiwalang iingatan. Bukod si Satanas pa lahat naman sa'kin, kay Jesus ako'y tiyak makararating. Siya ang liyo ng libis, siya ay tala ng umaga, pinagkakaakit-akit sa'kin siya. Hindi niya pababayaan na ako'y aakain, sa pananalig siya'y laging susundin. Hindi na mababahala ang manang puno, kalungkuran man ang iyong puso. At sa kalwalhatian mo ay makikita, tunay na daloy ilog ng ligaya. Siya ang liyaw ng libis, siya ay tala ng umaga, pinagkakaakit-akit sa akin siya. Pinagkakaakit-akit sa akin siya. Tuloy tayo lahat at masahin ng ikaw ang salita. Naging daw ang salita. Pinapayag namin ang misteryo at pagkamangha sa Diyos na naging tao at nagaganap sa dakilang kaligtasan sa pamamagitan ni si Kristo ang ating Panginoon. Kasama ng Diyos Ama, Diyos Espiritu Santo at ng Diyos Anak, nilikha ang lahat ng mga bagay, pinanatili lahat ng mga bagay, at ginagawang bago ang lahat ng mga bagay. Tunay na Diyos na naging tunay na tao, dalawang kaligtasan sa isang persona. Siya ay sinilang ng Maria at namuhay na kasama na. Pinarito sa krus ng daya at muling nabuhay sa ikatulad. Ngunit sa langit at muling babalik sa datian ng pagkakataon. Para sa atin, lupad niya ang buong kautusan, nagbayad para sa kasalanan, at ilawin niya ang buot ng Diyos Ama. Ginawa niya ang ating mga pagdaling patamin, at binigyan tayo ng kalaban ng pagdaling. Siya ang ating propeta ng hinambahan. Itinatayo ang kanyang iglesia na mamagitan para sa atin at nag-ahari sa lahat ng mga. Sa Kristo ang Panginoon, tinuturi namin
tayo. Hymn number 92. Hymn number 92, Tinapay ng Buhay. Umaga po sa inyong lahat. Medyo pagpasensyahan niyo na po ang aking boses. At po ay nagkaroon ng pupunsibon. And masaya po ako muli dahil muli kaming nakarating dito sa inyong church at nakasama muli kayo. But of course, at the same time, namimiss natin si Pastor Fidel. But I believe and we know na siya ay nasa presence ng Panginoon and he is enjoying the presence of our Lord Jesus Christ. And habang nandito tayo magpatuloy, magtapat sa Panginoon at tulad nga ng sinabi ni Deacon ay hindi kayo pababayaan ng Diyos, and He will send will raise up leaders of this church within you. At yan din ang nagpapasok na hindi kayo pababayaan. So sa umaga kong ito ay ang ating talata ay Romans chapter 8 verse 1. Romans chapter 8 verse 1.
Maraming mga students ang nag-take ng bar exam. At kung sila ay nakapasa, they will take their oath, and actually, nakapanimpa sila. And at that moment, sila ay abogado na, and they could practice their legal professions. So they will receive their clients with their case. The lawyers will study their clients' cases before appearing in our court. But there is one goal. May isang goal ng isang abogado to persuade the judge, to convince the judge that the client is innocent doon sa ikinasa sa kanya. So we have the great advocate, the Lord Jesus Christ, who pleaded our case before God through His death on the cross. And that's the reason why we are now vindicated. Kung bakit tayo napawalang sala at tayo naligtas, it is because of the Lord Jesus Christ. So sa umaga po ito, we will look at the magnificent chapter of Romans 8. So Romans chapter 8, verse 1, there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. So doon lang po tayo magpo-focus this morning. Tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umagang ito na pinagkaloob niyo po sa amin. Salamat po at tinipon niyo po muli ang inyong mga anak upang sumamba sa iyo at mag-aral ng iyong banal na salita. Nawa, Panginoon Diyos, ay gabayan niyo po ang bawat isa at buksan niyo po ang puso't isipan, Panginoon, upang lubos na maunawaan ang mensahe sa umaga po ito. Salamat po na marami sa inyong pag-iingat. Salamat din po sa inyong pangangalaga sa iglesia po ito, Panginoon. Tunay na tapat ka sa iyong pangako. Ikaw ay Diyos na makapangyarihan. You are our sovereign God who rules over the affairs of mankind. You are in control of all things. You are our righteous Creator who created us. Salamat po, Panginoon, sa iyong biyaya at habag. Naway patuloy mo kaming kaawaan at kahabagan, Panginoon Diyos, at tunay na tanging biyaya mo lamang kung bakit kami nakakatayo sa iyong harapan. Salamat, Panginoon, sa buhay na walang hanggan na inyo pong pinagkaloob sa amin sa pamagitan ng aming Panginoon, aming tagapagligtas at ang ulo ng Iglesia na sa Jesucristo. Salamat po ng marami. At salamat din po sa binigay niyong pagbabago sa aming buhay sa pamagitan ng Banal na Espiritu na siyang nagbago sa amin at siyang patuloy na nagtuturo sa amin at nagpapaunawa ng iyong banal na salita. Salamat po, Panginoon Diyos. This is our prayer in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. So, ano po ang kakaiba sa Romans 8? Alam ko po na nabasa nyo na ang Romans 8 at maaaring ang iba sa inyo ay ilang beses na itong nabasa. Ang chapter na ito ay nagsimula sa salitang in Christ at nagtapos in Christ o kay Kristo. At binigyang diin na tayo ay hindi na hatulan pa dahil kay Kristo sa kanyang ginawa. So this chapter is indeed magnificent and beautiful dahil makikita natin dito ay bunga ng justification or salvation through Christ. Luther called it the masterpiece of the New Testament. At sabi nga ni Douglas Moo in his comment on this chapter, the inner sanctuary with the cathedral of the Christian faith, the tree of life in the midst of the Garden of Eden, the highest peak in the range of mountains. Ganyan nila describe ang chapter 8. So this morning we will endeavor to study Romans 8. But, yun nga, tulad na sinabi ko, ang ating pag-aaralan ng
ay verse 1. Verse 1 alone. So our message this morning is that believers in Christ are now vindicated from the guilt and penalty of sin. Believers in Christ are now vindicated from the guilt and penalty of sin. So dalawang bagay ang ating titingnan sa umaga po ito. Una, believers in Christ are justified. At ang ikalawa ay Christ is condemned for our sin. It is good to refresh ourselves and to preach the gospel to ourselves daily. Kailangan nating alahanin araw-araw ang ebanghelyo ng kaligtasan. At sabi nga ni Pablo kay Timoteo, remember the Lord Jesus Christ. So kailangan palagi nating alalahanin ang ginawa ng Diyos sa atin. So una, believers in Christ are justified o pinawalang sala. Lahat ng mga mananampalataya kay Kristo ay pinawalang sala. So there is therefore is emphatic dahil ito ay tumutukoy sa resulta ng mga unang sinabi ni Pablo mula sa chapter 5 to 7. Kaya nga kapag inaral natin ang salita ng Diyos, we should always remember na basahin natin ang mga unang talata at pagkatapos ang talata. Or after the passage na ating pag-aaralan. So kapag ating binalikan ng chapter 7, makikita natin na ang kalayaan ng isang mananampalataya mula sa kapangyarihan ng kasalanan ay hindi dahil sa ating kakayahan, kundi dahil kay Kristo. So the word condemnation sa talatang ito ay nangangahulugan ng eternal judgment or guilty verdict sa isang nagkasala at lahat ng tao ay nagkasala sa Diyos. Walang sino man ang makakatakas sa hato ng Diyos at lalo na sa final judgment in the future. Maraming naniniwala na maliligtas ang isang tao sa pamagitan ng paggawa ng mabuti, pagiging religyoso, or pagiging palasimba. O dito sa case na ito, yung dinigit ni Pablo sa mga Hudyo, na naniniwala sila na ang pagiging matuwid sa harapan ng Diyos ay dahil sa pagsunod nila sa kanilang sa kaputusan. O yung pagiging pagkakaroon ng privilege nila na maging steward of God's commandments. Dahil sa kanila ibinigay ang Decalogue o yung Ten Commandments. At sa kanila din reveal ng Diyos ang kanyang sarili. Kaya masasabi nilang sila ay mapalad at privilege. But ito ay pinatutuhanan naman ni Pablo, pero at the same time, pinaunawa ni Pablo na hindi dahil sa sila ay pinili na bayan ng Diyos o dahil sila ang steward ng kautusan ng Diyos, kaya sila yung naging matuwid. Ang pagiging matuwid sa harapan ng Diyos or to be right with God is through faith in Christ, not by obedience to the law. So kaya si Pablo sa chapter 7:25 ay nagpasalamat sa Diyos dahil ang paglaya sa paniniil ng kasalanan ay binakasan na ni Jesucristo. Ito ay isang pag-asa din na ang lahat ng nakay Kristo ay hindi nakakatulad pa at hindi natatanggap ng hatol sa huling araw. Kaya masaya tayo na hihintay sa muling pagbalik ng Panginoon. Hindi tulad ng mga hindi mananampalataya, maraming mga spekulasyon ang naiisip nila at maaaring ang iba ay natatakot din. So ang condemnation na tinutukoy naman dito ay hindi lamang tumutukoy sa final judgment, kundi sa ating panahon din. Kaya lahat ng mananampalataya kay Kristo ay hindi nakatulad pa. So nangyari na sa atin ang tayo nananampalataya.
Hindi na tayo hatulan. At kahit na tayo ay may remaining sin pa at nag-struggle sa kasalanan, ay hindi tayo hatulan on that ground. Tayo pinawalang sala, tayo nakalaya sa pagkaalipin sa kasalanan. Wala nang kapangyarihang kasalanan sa atin, meron tayong bago kapangyarihan, kaya tayo ay may kakayahan to resist or to reject sin and to resist the devil. Unlike nung tayo ay hindi pa mananampalataya, ang tingin natin sa ating ginagawang kasalanan ay hindi kasalanan. At tayo sunod-sunuran sa kasalanan. But dahil tayo na kay Kristo na, malaya na tayo, meron na tayong kakayahan na labanan ang kasalanan. And always remember that Christ is the victor. He is always victorious. And that is why the church is always victorious. Kahit tayo nag-struggle sa sin, we know that Christ is helping us to overcome those sins. And that is our hope. That is our position in Christ. Sabi nga nila Ventura, these are wonderful words, but what makes them so wonderful? It is this. Not only will there be no condemnation for believers in the future, because Christ died for their sins, and they have been legally justified before God's judgment, barred through Him. But there is no condemnation right now, even in our present situation, amid all of the inward struggles against remaining sin. This is a liberating truth. May mga nanulungo na Kristyano dahil nag-struggle sila sa kasalanan, at may iba na natatakot na mawala ang kaligtasan nila. Ang mahirap ay yung hindi nag-struggle, o ibig sabihin nag-enjoy sa kasalanan. At parang wala lang yung ginagawa nilang kasalanan, that is a big question mark if he or she is really saved. But if you're struggling at alam and you are convicted of this sin, meron tayong Diyos na pwedeng hingan natin ng tulong at awa, na lagi tayong magtagumpay sa paglaban sa kasalanan. That is why we are always in battle. As long as we are here sa mundong ito, makakaranas tayo talaga ng sufferings. Iba't ibang sufferings. So, itong talatang ito, na bagaman may remaining sin pa tayo, ito yung nagpapalungkot sa atin, ay hindi na dahilan upang tayo ay mapasailalim ulit ng hatol ng Diyos. Kaya kagawian mo bilang Kristyano na magpasalamat sa kaligtasan na tinanggap mo mula sa Diyos sa pamagitan ni Kristo. Purihin mo si Kristo, purihin mo ang Diyos sa lahat ng Kanyang ginawa upang ikaw ay hindi na sa lahat ng Kanyang ginawa upang hindi ka na mahatulan sa iyong kasalanan. Iyan ay dapat lagi natin ipagpasalamat sa Panginoon na hindi na tayo hahatulan pa, kundi tayo nakatanggap ng spiritual blessing o pagpapalang spiritual na binanggit ni Pablo sa Ephesians chapter 1. So kung sa kapulungan ito ay may hindi pa mananampalataya, tunayos mo na hindi hatulan ng Diyos sa iyong kasalanan, wala kang ibang gagawin kundi lumapit kay Kristo. Si Kristo lang ang tanging pag-asa at hindi Kanya itataboy. He is gentle and meek. But there is a warning, but if you rejected Christ, you will be judged.
Look at what happened to Charles Spurgeon. His conversion. Umuulan ito, malakas ang snow, and kailangan niya sumilong, and providentially, he went to Primitive Methodist. So the young Spurgeon put his faith in Christ and experienced joy and peace. Actually, ang narinig niya lang is, look up, look up. Later in life, sinabi niya, many days of Christian experience have passed, but there has never been one which has had the full exhilaration, the sprinkling delight which that first day had. I thought I could have sprung from seat on which I sat and called out with wildness of those Methodist brethren who were present. I am forgiven, I am forgiven, a moment of grace, a sinner saved by blood. Ito yung nagawa ng grace ng Diyos sa buhay ni Charles Spurgeon na kilala natin as the Prince of Preachers, who is passionate for God's glory and have compassion for the lost. Ikalawa, Christ is condemned for our sin. It is written, behold your God. Kaya muli nating tignan ang ating Panginoong Kristo at alalahanin ang dakilang ginawa ng Diyos sa ating buhay. Jesus Christ is the incarnate God. He is the Son of God. Contrary sa sinasabi ng iba na siya ay tao lamang, ginawaran lang ng kapangyarihan ng Ama. At ang paniniwala ng iba ay siya isang moral teacher, isang simpleng propeta, or even a social activist. Pero sino nga ba si Jesucristo? Yung ba ang itinuturo ng salita ng Diyos mahalaga? Ang tamang pagkilala at kaalaman patungkol kay Kristo. Dahil sa pamagitan ng pagkilala kay Kristo, doon lamang ang tao maliligtas. Ang kanyang buhay at ministry ay mababasa natin sa 4 Gospels. Matthew, Mark, Luke, John. Siya ay nakatawang tao, pinanganak ng isang birhen sa pamagitan ng Holy Spirit, mula sa lahi ni David. So walang account ang kanyang pagkabata, maliban sa kanyang kapanganakan at nung siya ay nagtuturo noon sa mga guro sa templo. Yun lang ang alam natin sa kanyang childhood. Marami siyang ginawang miracle, tulad ng pagpapagaling ng mga may sakit, pagpapalayas ng masamang espiritu, paglakad sa ibabaw ng tubig. Nagpapatunay that He is the God-man. But be cautious. We should never divide Jesus Christ. He is truly man, truly God, and truly man. He lived a sinless life. He fulfilled the whole law. Tinupad niya ang buong kautusan para sa atin. And He died on the cross for our sin. Siya nagbata ng hirap at inako niya ang kaparusahan para sa atin. Kung iisipin mo, o tulad ng psalmist, who am I that you are mindful? Sino ako? Kung iisipin natin, hindi na matakarapat dapat na tumanggap ng kanyang habag, o biyaya, o awa, o pag-ibig dahil tayo ay nagkasala sa Kanya, tayo ay nagrebelde sa Kanya, tayo isang makasalanan, nasa sinapupunan pa tayo ng tiyan ng ating mga ina, tayo ay makasalanan na. Makasalanan tayo, hindi dahil tayo gumagawa ng makasalanan, kundi tayo likas na makasalanan. At hindi natin kayang bumalik sa Panginoong Diyos.
Hindi natin kayang i-restore ang nasirang fellowship sa Kanya. But praise be to God, dahil sa kabutihan ng Diyos, sa Kanyang masaganang biyaya at katapatan sa Kanyang pangako, isinugo niya ang Kanyang bugtong na anak na si Jesucristo upang iligtas ang mga makasalanan. All you need is to repent and believe in the Lord Jesus Christ. Hindi lang siya namatay doon sa krus, but He rose from the dead for the justification of those who believe. Hindi siya nanatiling patay. At dahil sa Kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, ay tayo'y pinawalang sala. Hindi lang tayo nakatanggap ng kapatawaran, kundi na tayo ay naging matuwid sa harapan ng Diyos. Tayo ay napawalang sala. Tayo ay nakatanggap ng righteousness ni Christ, hindi ng ating sariling katuwiran o kabatanan. So that is why we should never compromise the doctrine of the imputed righteousness of Christ. At iyan ay kailangan hindi mawawala sa mensahe ng Ebanghelyo. Every time we share the gospel, hindi pwedeng mawala ang justification by faith alone. At yan ang isinisigaw at itinuro ng mga reformers, and I also believe bago pa ang Reformation ay tinuturo na rin iyan sa mga tao. He is the mediator according to 1 Timothy chapter 2 verse 5. Siya lamang ang tagapamagitan, walang ibang tagapamagitan kundi si Jesucristo lamang. At yung office niya ng pagiging mediator ay walang ibang pwedeng pumalit. Siya lamang. Kaya He is the only way to God. He is the only way of salvation. Then He fulfilled the threefold office as prophet, priest, and King. So we must realize na wala tayong kaligtasan kung wala si Kristo. Ang kaligtasan ay kahit kailan hindi mo matatagpuan o matatamo sa kanino mang tao o sa pag-anib sa anumang simbahan o pagiging magaling sa theology, kundi ang kaligtasan ay na kay Kristo lamang. Sa pananampalataya sa Kanya, ang isang makasalanan ay makakatanggap ng kapatawaran at buhay na walang hanggan. So the mandate of the church, therefore, the mandate of the church is to preach the gospel, to present Christ faithfully to our generation. Yan ang hindi natin pwedeng alisin. At hindi dapat mabago. Ang natatanging mandato ng Iglesia ay ipangaral ang Ebanghelyo, hindi upang at ang church ay hindi para makipag-meddle with politics at kumuha ng kapangyarihan sa politicians or government. Hindi ganon. Tandaan natin, our priority is to preach the gospel. That is our priority. Huwag tayong mawawala doon. The only hope of fallen humanity, always remember, is neither the government nor politicians. Tulad na nakikita natin sa social media, they put their trust and hope sa certain politicians.
nor ourselves, nor fellow men. The only hope of eternal life resides in Christ alone and Him alone. So the knowledge of Christ ay mahalaga sa kaligtasan sa makasalanan at napakahalaga sa aking paglago bilang isang Kristiyano. That is why sinabi ni Peter, that you may grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. Let us hear from Joel 3. Reformed theology affirms that Scripture and its teaching on grace and faith emphasize that salvation is solus Christus, by Christ alone. That is, Christ is the only Savior. B.B. Warfield wrote, the saving power of faith resides thus not in itself, but in the Almighty Savior on whom it rests. The centrality of Christ is the foundation of the Protestant faith. Martin Luther said that Jesus Christ is the center and circumference of the Bible, meaning that who He is and what He did in His death and resurrection is the fundamental content of Scripture. Ulrich Zwingli said, Christ is the head of all believers, who are His body, and without Him the body is dead. Without Christ we can do nothing. In Him we can do all things. Christ alone can bring salvation. Paul makes plain in Romans 1:2 that though there is a self-manifestation of God outside of His saving work in Christ, no amount of natural theology can unite God and man. Union with Christ is the only way of salvation. Kaya patuloy tayong magpasalamat sa Panginoon Diyos dahil sa ating union with Him, we have eternal life, we have new life. Always seek to know Christ. Kaya binigay ang Biblia sa atin. Because yung creation is not enough or sufficient o hindi sapat para mas makilala pa natin siya. Hindi natin malalaman na tayo maaaring maligtas sa pamagitan ni Kristo through creation. That is why ibinigay ng Diyos ang Kanyang banal na salita, the inscripturated word, the written word of God, for us to know the way of salvation. To know Him more. Bagaman hindi natin siya lubos na maunawaan, pero makikilala natin siya at makikilala mo. So always seek to know God. Always seek to know Christ. Always seek to know the Holy Spirit. We should always seek to know our triune God. Kaya nga dapat ang worship natin is we worship the triune God. Kilalanin mong patuloy si Kristo sa pamagitan ng iyong pagbabasa at pag-aaral ng Biblia. Dapat ito ay araw-araw. Hindi ito kung kailan lang natin maisipan na basahin. Kaya nga sabi ng isang author, I forgot his name, a dirty Bible leads to a dirty lives. Kapag hindi mo inaaral na mabuti ang salita ng Diyos at hindi mo minimeditate ito at hindi ka nagme-meditate kung sino ang Diyos, kung ano yung katangian niya, surely you are prone to sin easily. Ito lang ang paraan upang makilala mo siya, salita ng Diyos.
at lalo mo pa siyang makilala. Purihin natin si Kristo at pasalamatan for all He has done. Si Kristo ang iyong tanging pag-asa upang maligtas. Kung hindi mo pa natitiyak ang kaligtasan, kung ikaw ay naniniwala pa na maliligtas ka sa paggawa ng mabuti, o pagiging miyembro ng isang simbahan, o maging pagsunod sa magulang, hindi ka doon maliligtas, kundi sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo lamang. Lumapit ka sa Kanya. Kaya, pag tinignan natin ang kasaysayan ng Iglesia, tulad ng panahon ng Reformation, ipinahayag ng mga reformers ang sola scriptura, scripture alone, and justification by faith alone. In the midst of powerful Roman Catholic, rampant of indulgences and idolatry, and prohibition of possessing the Bible, and even severe persecution. Mapalad pa nga tayo dahil sa panahon natin ngayon, ay may kalayaan tayong sumamba sa Diyos at magpahayag ng Ebanghelyo. And let us take that opportunity. Don't miss that opportunity, mga kapatid. Let us continue to share the gospel. Tulad ng mga nauna sa atin, tulad ng ating pastor, si Pastor Fidel, how faithful he was in preaching the gospel. Napakatapat niya in advancing the cause of reformation, even at the expense of his health. Pero hindi nasayang ang kanyang buhay. And let him be an example to us to continue to persevere and to be dependent sa Diyos at umasa lang sa biyaya ng Diyos. Nawa ating asamin na marinig din natin ang salita ng Panginoong Jesucristo, "Well done, good and faithful servant. Come into my home." Kung saan ka man gagamitin ng Panginoon, magkakaiba man tayo ng mga kaloob o gift, gamitin niyo po yan sa paglilingkod sa Panginoon. By God's grace, let us continue to persevere and to proclaim Christ faithfully. In conclusion, mamumuhay tayo sa katotohanan na lahat ng na kay Kristo ay hindi na tatanggap ng hatol sa Diyos, kundi ang tatanggapin natin ay kaluwalhatian or glorification. Our struggles against sin will end in the glorious day of the coming of our resurrected King Jesus Christ, and our joy will be completed in that glorious day. And that is a great reunion for all the believers in all generations. Let us pray. Dakilang Diyos na maraming nasa langit, salamat po sa oras ito, sa inyong mensahe. Salamat po sa inyong banal na salita. Salamat that we are no longer condemned dahil sa ginawa ni Kristo sa aming buhay. Patuloy niyo po, Panginoon Diyos, na kalingain ang iglesia ito at patuloy na sila po inyong ingat. And continue to comfort this church. And help us, Lord, to present you, O Lord Jesus Christ, faithfully. Salamat po sa kabutihan mo, O Yahweh. Salamat po sa iyong masaganang tinapay.
Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tumayo tayo lahat sa awit ng Panginoon sa mensahe ng Langgan. Dakila ang Ebanghelyo. Panginoon, salamat po sa iyong Ebanghelyo. Salamat po sa Panginoon Jesus, Panginoon, na dahil sa Kanya, kami ay nutuloy niyong walang sana na dahil sa iyong katwiran, Panginoon, kami ay naging matuwid sa iyong harapan. Magaya kung aming patuloy na binabasa na inuwan ng aming Panginoon Kristo ang aming malalimutan at binigyan namin ng banal na katwiran ng mga pinatulog mo sa mga sumasampalatayang tunay ng mga anak. Salamat po, Panginoon, sapagkat napakabuti niyo na patuloy kang gumagawa, nananawagan, Panginoon, sa lahat ng tao sa pamamagitan ng Ebanghelyo na ito ang dapat namin patuloy na ipangarap sa buhay sa habang kami natin sa mundo. Salamat po, Panginoon, at nawa, Panginoon, sa mensaheng aming napakinggan. Nawa po, ito po ay gumawa sa puso ng bawat nakikinig
na hindi pa lubos nananampalataya, na naway mapak sa kanila ang iyong katwiran sa namamagitan ng Ebanghelyo na ang Panginoong Hesus ay naparito sa sanlibutan, namuhay, na may buong pagsunod sa buong kautusan, namatay sa krus upang dalhin ang bigat ng ating kasalanan. Nanawa Panginoon ito'y patuloy na ilalangin at sampalatayanan ng mga tao na di pa lubos ng kanila. Sila tanging lamang pag-asa para kami matubos sa lahat ng ayong pagkasala. Ayan, ginawa lamang ng Kristo sa krus ng pagbago. Panginoon, salamat po Panginoon sa iyong salita na pinapaalala sa amin na dapat namin araw-araw na ipamumuhay ang Evangelyo at sa lahat ibahagi ito sa marami upang sila'y huwag mapahamak kundi magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Pinupulit sa salamatan kay namin Panginoon sa iyong salita. Ito'y aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Mahal na tayo. Si Kristo
mensahe ng ating inawit na nasabi ko siya ay sinumpa yan ng Diyos at yun nga po dahil sa kanyang sa ating mga kasalanan siya inako din yung kasalanan natin na kanyang ng lahat ng mananampalataya pinili para hindi na po tayo ang pagbayad ng ating kasalanan dahil nga po dalawa po yung bayaran ng kasalanan sa krus at sa impyerno. Pero sabi ng Panginoon, meron tayong pag-asa, hindi na pag-asa. Na imbis tayo mamatay, siya mismo kumakot. Na sino mang sasampalataya sa kanya, magkakaroon ng pagkakaan. Yung katwiran ng Panginoon Jesus ay ibibigay sa atin. Sabi nga ito sa ating confession, kinuha niya yung ating kinuha niya yung ating mga kasalanan at binigay niya sa atin yung katwiran ng Diyos. Kaya sa mga sugurin na nanampalataya, anong tingin niyo sa atin mga nanampalataya? Ang nakikita niyo, hindi rin ating mga kasalanan. Dahil pinakpala na ito ng kamatayan ng ating Panginoon Jesus. Kapag matay ng kasalanan pa, pero ang tingin sa atin, dahil kay Kristo, tayong lahat ay magbigay sa atin, wala na naroon. Dahil sa liwanag ni Kristo sa krus. Salamat sa Panginoon. Kaya nga po ito, yung patuloy nating panawagan sa mga bisita po natin ay mapasayo ang katwiran ng Panginoon Jesus. Magsisikat na ng palataya sa ating Panginoon Jesus. Salamat sa Panginoon. Sa biyaya ng Panginoon, patuloy po tayo. Paalala po, mamaya po, 2:30, libre po, may meeting po tayo. Sa lahat ng mga lungwa ng Panginoon Sisters. Kaya po tayong meeting.